Broadcast Service. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko ng Bagong Pilipinas para sa Bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na guugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Iloilo, Radyo Pilipinas. 585 AM. Oras sa Radyo Pilipinas, 1:01 sa hapon. Istorya, handom, pagpanghangkat, kag kadalagan. Mga istorya sa mga babayi nga makahatag sang inspirasyon, aton pamatian. Mga babayi nga baganihan sa ila tagsa kapatag nga wala nagaatras sa mga pagtilaw. Mga eksperto nga magahatag sang ila mga pananaw. Kag mga babayi nga ang istorya sang pagpangabuhi pinasahi. Inyo mapamatian diri sa Babayi Ka. Kada Martes humalin 1:00 tubtob 2:00 sa hapon. Aton pamatian ang programa nga magahatag sang importansya sa kababaihan nga may handom nga magbag-o sang kalibutan. Babayi Ka. Diri sa Radyo Pilipinas, Iloilo. Babayi ako at may silbi. Babae ako at may silbi sa lipunan di paapi. Isinusulong ko mga layunin, karapatan sa mga usapin. Sa edukasyon at pagsasanay, hirap ang kalusugan taglay, pakikipaglaban sa karahasan, pasitan matungtong galian. Babae ako may panindig, hindi matitindag kailan pa man. Babae ako na may karapatan, may boses, may kakayahan, malakas ang loob, pusong totoo. Kayang-kaya ko, sinuwan ako sa buong bansa at buong mundo'y pagsigawan. Sinuwan ako. Mayong hapon Pilipinas, mayong hapon Western Visayas, mayong hapon syudad kag probinsya sang Iloilo. Good afternoon, good afternoon. Good afternoon sa mga kauturan natin ng mga nakatune in na. Mekanismong dulot ay pagunlad sa kababaeng ipatutupad sa usaping ekonomi. Sa mga kauturan natin no, nga nakalisod na sa ila radyo sa 585 AM kag syempre no sa mga nagalantaw dira sa aton nga Facebook Live sa Radyo Pilipinas Iloilo Facebook page. Isa mga abyan ka mainit nga hapon sa aton nga tanan. Syempre no tamyamon taman sa mayong hapon ang aton nga mga market vendors. Sa aton nga mga merkado publiko, ang aton nga mga jeepney, taxi, mga tricycle driver. Kag syempre no, ang aton nga mga kauturan, mga overseas Filipino worker, di man nga bahin sang kalibutan. Good morning, good afternoon, ug maayong gabi sa inyo. Welcome mga abyan sa panibago naman nga edisyon sa programa Babayi Ka. Kaupod si Marian Grace Ereñata. Mga biyan sa aton nga ibukada no sang bulan sang Hulyo. Kita mga abyan no diri sa programa Babayi Ka, may makaupod kita later on nga isa ka espesyal nga bisita despite nga tinatapos no ang pagsaulog naton sa Pride Month. Celebrated mga abyan no kada bulan sang Hunyo. Kitaya diri no sa programa Babayi Ka. Mag-extend kita mga abyan no sa aton nga pag sa ulog sang aton man nga Pride Month. Itihambag ganin naton mga abyan no sa mga previews naton no nga edisyon ng aton nga programa. Hindi lang no exclusive para sa mga babae. Kundi those no nga iban pagid no nga gender. Nag-excel no sa ilatag sa tagsa ka field, especially no sa aton nga LGBTQIA+ community, those nga nag-advocate no sang gender equality. Gani, before ko ipakilala later on no ang aton nga bisita, magakuha kita na yung mga biyasampina naton ka latest nga nakat sang panahon, kaupod ang aton nga pag-asa Iloilo. Radyo Pilipinas. Sa atong pinakalinya, si Ma'am Lenore Silvestre. Ma'am Lenore, good afternoon sa imo. Hi, hello everyone. Good afternoon. Amoy ni nga ito na yung weather update para sa sabong adlaw Tuesday, July 1, 2025. As of 8 a.m. kasi ng aga, binamonitor natin ng LPA
ina-estimate natin ni Yara at may kalayon 545 km east ng Pasiguran, Aurora. Ang amo ni nga LCA may medium or moderate chance niya na mag-develop into tropical depression or bagyo within the next 24 hours or so. Southwest Luzon naman nag-affect sa may Visayas, Mindanao, Central Luzon, and Southern Luzon. Bangod sa sistema, ang Western Visayas naka-experience ng magaluuman sa langitan. So may mga scattered na pag-ulan sa nalasag sa nag-uog sa binagit sa hapon kagagabihon tugas ng Southwest Luzon. Mahina tagtog makasarangan naman ang hangin natin dito sa Western Visayas na magkahalin sa direksyon southwest to south na magadala sa makanay tagtog makasaranan ang balod ng ating kadagatan. Forecast temperature natin generally nasa 26 to 31 degrees Celsius. Ang adlaw nagbut na kagi ng alas 5:31, pag magatunod ini alas 6:16 karon sa hapon. Kakamoy ni ating latest weather update para sa mga dito nga informasyon. Isitahan lang ang ating official website at www.bagong.pag-asa.usp.gov.ph. So, halin din sa Iloilo Popular Station. Ako si Lenore Sylvester. Madamong bigyan salamat. Ma'am Lenore, ang ato no nga isa ka low pressure area nga ginabantayan sa liwat ganino ara sa sulod kung sagwa sang par kag ano ang posibilidad no nga maga-develop ini sa isa ka bagyo. Ang ara man sa sulod ng ating park, may kalayon siya 545 km east of Kasiguran, Aurora. May ara siya medium or moderate chance man nga mag-develop into tropical depression o Kwanda. Pero pag wala man siya si direkta nga epekto din sa ating sa Western Visayas. Okay. Pero ma'am, this Tuesday, no, anong lauman naton nga weather diri sa aton sa Western Visayas, particularly diri sa aton sa Iloilo, mangin mainulanon, bala ang aton nga hapon o kung aton nga kagabihon? Expect man sa possible mamang karon sa hapon or digan isa sa may chances of scattered rain and thunderstorms tugas ang ating weather system nga southwest monsoon. Okay. Lastly, Ma'am Lenore, panugyan mo sa aton nga mga tagpalamati. Magdala lang sa ating payong or kalo panangga sa ating sa ulan sa pag-nainay sa tempo stay hydrated pa rin ang madamang mga tulog. Okay. With this, Ma'am Lenore, madamog niya salamat. Madamang salamat. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. There you have it mga abiyan, si Ma'am Lenore Silvestre no ang aton nga weather observer gikan sa Pag-asa, Iloilo. So miara kita sa isa ka low pressure area sa sulod sa Philippine Area of Responsibility kag ini mga abiyan no may ara sa nga medium to moderate nga chance no nga maga-develop sa isa ka tropical depression pero ini wala nag-aapekto no sa panahon niya diri sa aton sa Western Visayas. Pero despite this no, ang aton nga Pag-asa Iloilo nagpahayag nga ti wala gina-rule out no ang posibilidad nga subong nga hapon no kon karon sa gabi mangin mainulano ng aton nga Martes. So sa mga estudyante naton tira no kon mga parents no sang learners naton ngati ang ilay nga klase no subong nga hapon no kon until this afternoon. Make sure gino nga tinagabit-bit ang inyong kabataan sang payong. We don't want nga mabasa ininong aton nga mga estudyante sang ulan. And even kamumano nga mga nanay naton. Magdesisyon para Mapunta na naton no nga mga tagpalamati no subong nga hapon. Magdalagid no sang inyong apan. sa usaping Iniya magamit naton no kung init, magamit man naton kung tig-ululan. Oras mga abyan sa Radyo Pilipinas, launa 9 sa hapon. As mentioned earlier, mga abyan no, sa aton nga pagpangalagan subong nga Martes, apisar nga titapos na no, ang aton nga Pride Month, na ginasaulog nato no kada June. Isa mga abyan ka espesyal nga bisita ang aton nga makaupod sa aton nga pagpangalagad subong nga hapon. Kagikan mismo mga abyan no, sa aton nga Iloilo Pride Team. Baka upod naton mga abyahan ang nagapuko sa karon nga chairperson sang Iloilo Pride Team, si Luella Marie Prado. Bilang isa mga abyano ka pamatanon and at the same time no, LGBTQ plus rights advocate kaging kilala mga abyan ha, recognize bilang LGBTQ plus champion diriya sa aton sa Iloilo.
Istoryahan natin mga abyan kaupod si Luella later on. Ang pila mga abyan no, sa mga pressing issues nga ginapangatubang no sang aton nga LGBTQ plus community. And bilang isa ka advocate mga abyan no, magakuha kita no sang handom no ni Ma'am Luella. Ano ba lang iya handom para man sa aton nga LGBTQ community? Para nga ma-make sure natin no ang isa ka mas inclusive nga pungsod o komunidad. And bilang isa mga abyan no ka na student leader si Luella Galihan, nag-graduate ini siya mga abyan with flying colors no sa isa ka universidad diri sa aton sa Iloilo City. Side mga abyan no, sa pag-focus ni Luella sa iyayang pagtuon, isa man siya ka student leader. Gani no sa mga estudyante nato no, sa mga college students nato no, even no sa aton nga elementarya, sekundarya, mga learners nato no, nga mga student leader kiti subong nagbalik na no ang klase May silbi sa kindergarten to senior high school na doon. Kag may iban nga mga kolehiyo nga nag-start na sa ilang klase pero iban sa month of August pa. Sa mga student leader nato no, ano bala ang mahatag nga tips ni Luella later on? Iniya sandig man sa iya no nga personal nga experience, mga leksyon no nga iya nakuha along the way. So ano ang iya mahatag nga tips no sa mga student leaders nato para ibalanse no ining ilang pagtuon and at the same time ang pagserbisyo sa kaangay man nila nga estudyante o kung sa aton nga komunidad. Babaya ko kayang pamunuan. And kung may questions ka mo later on no, kay Luella, pwede mga abyan no, mga comment dira sa aton nga Facebook Live sa Radyo Pilipinas Iloilo Facebook page. Shout out no sa ako nga tiya subong nga nagalantaw si Tita Mabel. Maayong hapon. Dag syempre no sa tanan nga mga nagatutok sa aton nga Facebook Live. Good afternoon sa inyo. Nakapanyaga na. Sa mga kauturan nato niya nga ti wala pa no nagaluto pa lang. Pwede gino makaluto o kung makapanyaga samtang nagapamati diri sa amon sa Radyo Pilipinas Iloilo. By the way, gali mga abyan ha, subong or kahapon no, opisyal na nga nagpungko ang aton nga mga re-elected kag mga newly elected nga mga opisyal no matapos ang aton nga eleksyon last May 12 midterm elections. And we would like to congratulate no sa tanan naton nga mga kababainhan na na-elect no sa mga posisyon. Diri mga biyan sa aton sa syudad sang Iloilo, ang aton no pinaka mataas nga post no diri sa lokal nga level alin no sa pagka-congresswoman, alkalde, vice alkalde. Grabe mga abyan, mga babayi. Ang aton mga abyan no nga congresswoman, re-elected congresswoman sang Lone District of Iloilo, si Julian Jamjam Baronda. Samtang mga abyan no ang aton naman nga alkalde, ang aton nga first termer no si Raisa Trenyas Chu. And of course no ang aton man nga magapamuno no sang aton nga City Council. Ang dati mga abyan no nga konsehala and sa karon no napilian bilang Vice Mayor si Vice Mayor Lady Julie Grace Baronda. And of course, mga bino sa province of Iloilo, hindi naman pagkalipatan ang ato nagapungko dira nga vice-gobernador, ang dati no nga mayor, ang dati nga alkalde sang Banwa sang Anilaw, May silbi sa lipunan. si Vice Governor Lian Dibuque. Layunin, karapatan sa mga Hindi mga bino nagapakita nung sanay. apisar babayi kita. Makikipaglaban sa lahasan. Kaya naton magli. Ang babaya ko may Sa babay pa no nga ti pamarisa nato no ining mga babae, mga abyan no na nag-take on sa mga challenge. Balaan nato no hindi mahapos ang ila inagyan no especially during elections. bansa.
So kabay pa no, we learn from them. Kag syempre ilang taon taman mga abyan no, ang ilang nga pagpanginmanwa. Kita no nga mga pumuluyo, dapat lang tawon ini sila. And kumiara, kita no makita nga hindi natin mauyunan, kabay pa we will do something. Son para sa Hindi karamihan. balaan nato no ining mga Ang dulot ay pagunlad. babae nga mga leaders nato no nagapamati gid ini sila. Hindi ini sila bag-uno sa aton nga pagpanginman. Kalikasan, ang buong sambayanan. Anyway, mga ibang oras sa Radyo Pilipinas, launa 10 sa hapon sa aton nga pagbalik. Hindi na naton mga abyan pagpadugayon, makaupo na naton ang aton nga bisita subong nga hapon, ang chairperson sang Iloilo Pride Team. Yun recognize no bilang LGBTQ champion sang Iloilo City kag gin-awardan mga abyan sa TOSHA 2022. Baka upo naton mga abyan si Luella Marie Prado sa pagbalik naton diri sa programa Babay Ka. Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura. Alam mo ba kung ano ang mambabato? Think about the tap, tap, tap of the bamboo stick on a thorn to draw a symbol on someone's arm. This is the traditional Kalinga art of tattooing, performed and kept alive by traditional tattoo artist Wangod Ogay, also known as Maria Ogay from Buscalan, Tinglayan, Kalinga. Wikipedia says Wangod is the Philippines' oldest mambabato at 105 years old now. Sarah Barnes honors Wangod in My Modern Metro, telling Wangod's story as an apprentice at 15. Breaking the norm, learning the mambabatok tradition that used to be taught only to men. The art began with the indigenous Butbut warriors, headhunters, who got tattoos with special meaning, usually after a kill. But for women, the art portrayed standards of beauty. Wang Od recalls her friends covering her arms and legs with tattoos she still wears proudly. She mixes her ink from pine soot and water and has hand-tapped tattoos on bodies of people from all over the world. Wang Od inks a design that carries symbolic meanings specific to the Mambabatok culture. Thousands come to make the long journey to get inked by Wang Od. Discovery Channel featured her and her art in 2007 on Tattoo Hunter, bringing Kalinga art to a global audience. The National Commission for Culture and the Arts honored her with the prestigious Dangal ng Haraya Award in 2018. She was also nominated for the National Living Treasures Award. Yan ang Pinoy Kultura because our culture is cool. Hatid ay balita, impormasyon at sari-saring kaalaman tungkol sa sektor ng agrikultura sa ating bayan. Usapang Agrikultura kasama ang Department of Agriculture. Alamin ang mga hakbang ng administrasyon para mas mapaunlad pa ang iba't ibang industriyang agrikultural at pakinggan ang mga proyektong handog sa mamamayan upang mapalago ang kanilang mga kabuhayan. Usapang Agrikultura, Lunes hanggang Biyernes, alas 5 ng umaga, dito lang sa Radyo Pilipinas. This is a public service announcement. Isang paalala mula sa National Telecommunications Commission, National Capital Region o NTC-NCR. Ang kanilang Oplan Contra Text Scams. Binabalaan ng publiko na sakaling kayo ay makatanggap ng kakaibang text messages sa mga di kilalang numero o di kaya ay mga text messages na may kahina-hinalang mga link. Huwag pansinin, huwag pindutin, huwag i-click ang link. Ipagbigay alam agad sa NTC website ntc.gov.ph o kaya'y sumulat sa kanilang email na contratextcam@gmail.com. Sa mga panahong ito, huwag padaya, maging wais na madla. Makibahagi sa Oplan Contra Text Scam. This is a public service announcement from PBS, Presidential Broadcast Service, and Radyo Pilipinas. Sana'y tiyakin ng mga magulang kung maipanganak akong malusog. Kumain si nanay ng masustansyang vitamin A panlaban sa impeksyon, para din sa mata, balat, bumbunan at mga buto. Ayon, pampabuhay ng dugo at muscles. Ayodin, pang-iwas sa komplikasyon at pagiging abnormal. Importante din ang check-up kay doktor kasi healthy nanay, ganda buhay. Maging mapanuri, huwag maging biktima. Ito ang karanasan ni Joanna, Elena
at Shona. Sinabi niya sa nanay ko, mabibigyan nila ako ng trabaho. Pwede niya daw akong gawing singer. Sa abroad daw. Doon ako pupunta para magtrabaho. Hindi niya sinabi yung trabaho ay sumayaw ng nakahubad. Kinulong ako kasama ng mga ibang babae at hindi pinakain. Umabot ako ng Singapore. Pinilit naman ako makipagtalik sa mga foreigners. Doon ako nabuntis. 15 years old lang ako noon. Dito sa Pilipinas, 100,000 na bata ay pinapasok sa sex trade. Ang child trafficking ay isang krimen. Mag-report sa Action Line 02-1343. Hindi mo kailangang makita ang mga mukha nila para maramdaman ang takot nila. Isang paalala mula sa ECPAT Philippines, Interagency Council Against Trafficking, PIA, at nang himpilang ito. Oras sa Radyo Pilipinas, 1:21 sa hapon. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. Sa gihapon mga abyan, nagapamati ka mo sa programa Babae Ka, kagakong inyong alagad, Marian Grace Aranyata. Mga abyan, as mentioned no, ang aton nga bisita subong mga hapon, mga abyan, no, isa ka espesyal no, nga guest coming sa aton mga Iloilo Pride Team. Atong bisita mga abyan, no, chairperson sang Iloilo Pride Team, recognized nga LGBT champion sang Iloilo City, and at the same time mga abyan, no, Tosya Awardee sang 2022. And I believe mga abyan, no, yari na sa aton nga Zoom ang aton nga bisita subong nga hapon, si Luella Marie Prado. Luella, maayong hapon sa imo and welcome diri sa Radyo Pilipinas Iloilo. Yon. Luella, nakita ko diri no ang imo nga resume halin sa academic nimo nga success no as sa leadership skills nimo, isa lang ang mahabal namon, Luella. Wow, no. Paano mangin ikaw? Paano mangin Luella no? Later on no, i-discoveryho naton diri sa aton nga pagpangalagad sa programa Babae Ka. Before tanan ini Luella, no, pwede mo bala no mapakilala ang imo kaugalingon no? Tagadiin bala si Luella, diin ikaw nag-graduate, diin ikaw nagdako, kag ano subong ang imo ginakabisihan? Salamat, Sid. First, I would like to thank Radio Pilipinas for inviting me to this interview. First and first, ako si Luella, Marie Prado. My friends call me Lou. Alam na rin medyo mag-isip na siya. Ako isa ka youth leader kag advocate halin sa Bitidaw ng Burial, Iloilo City. So, tinigit ko sa city sa Iloilo ng Bako. Pure, Ilonggag. Executive Director of Conservation sa Iloilo Pride Team. Administrative Manager of Movement Discount, isa ka regional organization na nag-operate sa Asia and the Pacific region. Isa ay Rigata. Pag nalabutan mo pang mga organisasyon na hindi ko na din naisip kung paano nila na-influensya na ako na bawasan sila sa leadership style. Currently working sa Youth Discount, nag-graduate sa 2022 as summa State University. Yes. Bali, sa West Visayas State University ka nag-graduate. Ano ang imo nga course, no? Pero sa elementary and sa high school nimo, no? Diin ikaw nag-graduate ya? Sa elementary ako, nag-sila ako na sa Pulinao Elementary School. Tapos, yung transfer ako ni Mama sa The Great International School. Tapos, diba, kung di ko nag-graduate ako as valedictorian. And high school, as senior high school, nag-sila ako sa Iloilo National High School, consistent Section 1 student man, nag-graduate top 2 sa Billionaire Humanities na strand sa senior high school. Tapos, nag-ambal ko, doon na namin agad ako sa mga English kami sa mga celebrate. Simple ko kagod ang ako na na-related sa Versailles State University, the English language studies. Bali, halin sang elementary mo or sang imo nga high school, no? Consistent gali ikaw nga kumbaga no gina-award no academic awardee nato, no? Ano goal mo gid ini siya or were you planning for this? Hando mo gid bala no nga mag-excel sa imo man no nga pag-eskwela?
Siguro sa elementary, nag-restricted naman si mama ko sa academics. Kasi siyempre, gamay lang kami nakasunod ng scholars sa amin na elementary school, the Great International School. And nakalabot din sa point na ako na lang isa sa duwa sa scholars na nabigyan. And then sa high school, medyo ko naman si mama, doon pa subject. Sabi naman yung nag-linggo, nag-lagaw-lagaw, wala yung nag-grade sa high school. Pero kahit tungod sa pagpadako, pagpadisiplina sa ni mama sa elementary, doon na bala nga, hindi yan ako nilahambalan. Na realize, hindi ko ano, importante na okay, good enjoy ang life na bala. Pero hindi mo din pagkalimutan ang mga future na magkakilala. Yes, we can relate dira no sa mga parents nato no nga stricto, especially no sa aton nga forming years no or sa aton nga elementarya pag abot sa secondary maayo man kiti nakakumbaga no may ara na sang time sa iban nga bagay Luella no. Pero Luella no ining gin-mention mo kaina Iloilo Pride Team no sa aton nga mga tagpalamati nga ti wala pa idea no nga naga-exist ang ini no nga Iloilo Pride Team. Ipakilala mo sa amon ano ba ang Iloilo Pride Team? So, sa Iloilo Pride Team, na siya ang unital sa apat na mga founders na mag-best friend na sa una, alin sa West Side State University. To siyang nakuha ko chairmanship ng happy, nang silang nagbalik ang chairmanship sa alma mater nila. So, kalay na, Gabo Magkay, yes. And Patina, yung patindog nila, Iloilo Pride Team, kaya kita nila na doon, medyo silang ang LGBT pag-CDSC ng mga movements dito sa Iloilo. And from 2015, nagsugod sila organisa sa Pride March, kundi 150 lang ang una nila ng mga marchers hasta nga nagbako ng 2019 bagong pandemic, nag-5,000, nag-6,000 kami sa 2024 last year. So, grabe din ang ilang passion for the diversity. Ang naging patindog nila. Friends din natin to organize mga events para sa LGBT community, but to spread awareness, educate the masses, and of course, to lobby policies para sa mga anti-discrimination ordinances sa bills natin dito sa Iloilo at sa Pilipinas. Yes. And ano kada ko nga bagay Luella no, especially sa aton nga members so sa LGBTQIA+ no nga we have this Iloilo Pride Team no nga hambagan ni nimo no naga-advocate sang ila kinamatarong kag malikawan nato no ang diskriminasyon sa ila. Working in advocacy kasi, I remember not being part of the advocacy yet. Sa gatong guys, lang ako ang Amerikano sa Twitter. So, kung 16 years old ako, nakita ko na medyo good life na if wala ka kaupod or shoulder to lean on when it comes to crisis or problems. No, ano na importante ang ating mga civil society organizations at mga non-government organizations sa Iloilo Pride Team na harap sila not only to organize events that bring the community together, but also to let them know that there are people in the front lines fighting for their rights, fighting for equality, and fighting against discrimination and stigma. Yes. Luella, take us back, no, diri sa time nga pagsulod nimo sa Iloilo Pride Team, no. Ano ang imo, kumbaga, nga gina-advocate or ano ang imo nga gusto gino iduso? Ano gid ang imo, kumbaga, no, nga gusto malabot, no, pagsulod nimo sa Iloilo Pride Team? Sige. Alagan, ito pang Miss Universe na ako mag-protect. Okay lang. Siguro pagsulod sa Iloilo Pride Team, una ako din nga goal was to actually keep a community that would accept me for who I was. I remember that when around 2018 or around that time, may nag-come out na PBB housemate. Isa sa mga kapit niya bisexual. Tapos din-explain niya sa national TV kung anong bisexuality. Tapos na-realize ko as an ally at that time na wala doon nakarelate ako na maybe this is who I was. So nag-come out ako. And at that time,
though hindi pa bala muna damo ang ako network sa LGBT. So I was looking for people who share the same goals, who share the same ambitions that I do, the values. So nakita ko sa Iloilo Pride team and then I volunteered. But there is so much more within the advocacy. It's not just about Pride marches being just a celebration. It's a protest. It's where we fight for our rights, where we come together and amplify each other's voices para hindi na needy sa mga katauhan magtago sa mga sexualidad. So, ano na tunan ko sa Pride team na there is more to just these events. Na leadership is more than just organizing. Yes. And gin-mention ni mo no sa isa ka reality show this year may isa man nga nag-come out no si Klang no sa isa sa sining episode no sang aton man nga PBB no and we are happy no because nga aton no nga mga kauturan nga sang una na kuya nagapang duwa-duwa na they find courage na subong no nga ipabalo no sa aton nga mga kauturan sa public sa tanan nga mga tao no nga kung ano sila no without sang kakulba nga i-judge sila no and we thank no those mga kauturan naton nga nag-advocate for this no ang kapareha sa imo. Luwela no ano ang nagatulod sa imo no or sino ang nag-inspire sa imo no to do this kiti you have your choice nga hindi ikaw mag-take sang leadership role pabayan mo ini no ang pagkampanya sang ilang rights. Ano ang nagatulod sa imo? Sino ang naga-inspire sa imo? Ano mga nag-inspire sa akin? Siguro common, hindi siya nga pamangkot kung sino ang rason din na Yes. biya akong na-passion for it. Damo ako ng mga mentors sa may Mars at si Mar, sa may Justin Ginot, sa may Irish Iseso, ako sa may Early Soul, kadang madamo din. Pero ang binabalikaan ko dito, ang akin na ang akin na pakaisa, lang nag-come out na addict siya. Ang akin na pakaisa, diba? Currently, first year high school sa Subong, is Basila, sa Mandarial. Alin ko nga, medyo nahihilaan. Yung adaming lang kita lang sa mga science na yan doon sa LGBT. Kaya nagka-compite ng 2000. Pero wala siya nag-compite sa And this year, nag-promise siya na yan doon sa LGBT. Tapos, kaya na siya pumangkot ng bliss, pwede mo siya nadala sa mga pride events, pwede mo siya na kalanta mga trials, pwede na kapag-edit sa mga ito. Damo na sa mga advocates ang nag-agi. Pero para sa lang nagdala, ang magasunod pa sa amon, daw gaabitang self-compassion, ang balik din sa advocacy. Kasi sa mga advice na may mga mas bata pa sa akin na baka din sa mga pride flags o mga activities para lang for free ha. The volunteers sila sa pride flags. Kaya gusto lang nila pag pinatuloy nila ang atensyon na nakusunod. Aba gani naton Luwela no, ining mga advocate nato wala ini sila ginabayran no? Wala ini sila may ginabaton no honoraria o kung whatsoever dira no. Ang ila siniya nga passion no, ang ila no nga nakagustuhan gid no nga makabulig sa aton nga komunidad no amo ang naga-fuel kumbaga sang ila nga passion no to do something para no sa aton man nga mga sektor. Kamusta ang imo nga cousin subong no? Kamusta ang iya no nga especially pag attend nila niya no sa mga activities man nato nga gina-organize sa ila. Kamusta siya subong? Sadya lang sa sabihin. Ang na-inform dila pa kayo. Isang birthday niya ako ng mga okasyon. Pero dila pa kayo, side sa make-up sa mga hair clip, side flag. Medyo na iyan, yun ako. Happy man ko kayo nagkako kami sa kanila sa compound namin na accepting din ang kanan. Yes. Do ini manami no ang aton nga connection with Luwela.
Sa mga kauturan naton no nga ulihin na ka-tune in mga abyano aton kaupon. Subong nga hapon si Luella Marie Prado ang aton no nga chairperson sa Iloilo Pride. Isinusulong ko mga layunin, karapatan sa mga... Sige na, pakigbahin mga abyano ni Luella. Sa something personal, kumbaga no, sa iya no, ang iya nga advocacy no, ang iya nga Lian, babaya ko, may panimbig. pakigbahin no, ang iya nga pagduso Babaya ko, sa rights ng aton nga LGBT. may kakayahan, malakas sa loob, puso ko. So madamo pagkikita mga abyano nga luyag ipamangkot kay Luella, especially no, ano bala ang iya nga handog. Inig mga abyano ako, I would like to share this no. Ako may kilala man ako no nga isa ka bata no. Nga hindi supported sa iya nga parents. Magdesisyon. Particularly ang iya nga tatay no ining paggawa niya no. Kunlat sa kababa. And mabatsagan naton mga abyan no ano ka budlay para sa isa ka tawo nga hindi siya accepted sa community and how much more sa iya nga tatay. Nakaina no nabatian si Luella no. Kanya ginabato ng iya nga kasi kabay pa no we are hoping for that kind of acceptance. Na wala ikaw ako ng isa no katawo wala may kinakulbaan. I-judge man siya sa community o kung sang iya mismo nga pamilya. Kabay pa no nga tanan nato nga mga kauturan nga member sang LGBT no kabay pa hindi sila makabatsyag no sang kahuya hindi sila makabatsyag no sang kakulba every time no na nakaka-gather na sila nakamaster na sila sang courage. So anyway mga abyan no balikan naton sa dili madugay si Luella. Sige nagpanumbalik diri sa aton or yes. Sige, balikan naton mga abyan no si Luella sa dili lang madugay magatig lang kita no sang short break and then padayuno naton ng aton nga makighinananon kay Luella. Mga abyan no short break lang mga gamay nga pahanong. Magabalik kita mga abyan diri sa programa. Bye-bye ka. Isang gabi, pauwi na sina Daisy at Eric galing sa sine. Eric, saan pa tayo pupunta? Gabi na, uwi na tayo. Ha? Bakit? Anniversary natin ngayon. Tsaka sundali lang naman tayo sa motel eh. Ang kulit mo naman eh. Sinasabi ko na sa'yo na hindi pa ako handang makipag-sex. Tsaka paano kung mabuntis ako? Sus naman ho, ako bahala. Sumama ka na sa akin. Kung mahal mo ako, patutunayan mo. Anong gagawin ko? Mahal ko siya pero ayoko pa talaga eh. Basta. Ano? Halika na. Sabi ko na sa'yo, ako bahala. Eric, sa kanilang natin gawin to. Palagay ko, hindi pa talaga itong tamang panahon. At kung ako naman ang mahal mo, makapaghihintay ka, di ba? Isipin ang kapakanan, plano ang kinabukasan, abutin ang ninanais, hindi kailangang magtiis. Isang mapagpalayang mensahe hatid sa inyo ng Sentrong Sigla, Angat Pinoy 2004 at ng himpilang ito sa pakikipag-ugnayan sa Women's Media Circle Foundation. Oras sa Radyo Pilipinas, 1:39 sa hapon. Sa gihapon mga abyan, nagapamati ka mo sa programa Babae Ka, kaupod ninyo, Maria Grace Eranyata. Naibilib mga abyan, nagabalik sa aton nga Zoom, ang aton nga bisita subong nga hapon, si Luella Marie Prado. Sa mga usapin, sa edukasyon at pasasalan. So sa liwat no, si Luella mga abyan, ang aton nga chairperson, yes, sa Iloilo Pride Team. Luella, nagapanumbalik kita diri. Hello, Marian. Sorry. Yes. Sige. Nadula yata ako ng Wi-Fi for a little bit. Yes, it's okay no. At least panubalik kita diri no para padayuno ng aton nga pag-istoryahanay. Sige kaina no before kita nag-break no ang gin-ask ko no kamusta ang imo nga cousin. Kamusta no ang pagbaton no sa iya sa imo man nga family and those people around no sa imo nga cousin. Very very happy gid ako kay nagdako gid kami sa compound kung diin very accepting dire gina supportaran both akon kag iya nga advokasya ang amon nga mga identidad kung paano namon ginakilala amon nga kaugalingon
Yes. Ang akon actually nga parents permi ginaga-attend sang Pride March. Gabulig sila sa doon naging part naman sa working committee. This year, ang akon nga amay ginbit-bit niya sa tricycle ya ang speaker namon. Kung diin kami kung amo na ginagamit namon para magpatunog sa among tingog sangga chant kami samtang nagaparade. Kag patinir gid ni mama actually akong mga kaupdanan diri during Pride Month preparations. Ginapilit gid kami magkaon kay balaya kung ano gid kakapoy ang magpreparar para sa isa ka dako nga event. And amo man sa akon nga pakaisa supportive gid katama ang maski iya nga nanay no. Ginapasugtan na sa namon nga mag-make up kamamayo kung ano gusto ya. So very very thankful gid kag bala ko gid nga privilege gid ang magdako sa isa ka pamilya nga baton ka. Yes. Correct na no kiti ka inalowela no na share ko man nga may kilala ako no nga the moment nga gwa siya yan no. Ang iya nga nanay no supportive, however no ang iya nga father no do hindi pa mabaton no ang iniman nga ginpili niya no or ang ining paggwa niya no sa imo nga pag-istorya no sa aton diri nga LGBT community no sa syudad sa Iloilo. Ano ang nakita nimo no nga mga pressing issues o kung mga problema no nga ila ginapangatubang? Siguro diri sa syudad sa Iloilo kag maski sa Pilipinas may ara gid sang discrimination kag stigma nga nagapilin, especially kay ara bala ang thin line between acceptance kag tolerance. Medyo confused pa mga katao dira nga abi nila ang pag-tolerate sang LGBT equals acceptance na. Yes. Pero people need to understand that those are two very different things. Yes. The LGBT community are not asking for too much when they're just asking for the human rights that were taken away from them. Yes. So equality may just be a buzzword for now, but ultimately the advocates of GSC, the LGBT community, just want equality to become a lived experience. Yes. And sa kadamo-damo na sa mga nabatian namon yung storya, may ara gyapon mga eskwelahan nga medyo stricto pagidman sa ilang nga dress code ka mga haircut policy. Yes. Kag amo na tani ang need gid namon storyahan sang city kag Office of LGBT Affairs para maaksyonan nga ipahambal sa aton nga mga eskwelahan nga hindi man hadlang kung paano sila mamayo, kung ano kalaba ilabuhok, kag kung paano sila mag-express ang kaugalingon nila sa pag-eskwela nila. Kaya ako mismo, sa kadamo-damo ko sa piercing, nakagraduate man ako nga summa cum laude. May ara sa webso nga malaba iya buhok, pero nag-graduate nga magna. Yes. So hindi ginhadlang kung paano kami mag-express ang kaugalingon namon sa amon nga pag-eskwela. And this just breeds parang imbes nga pag-eskwela lang nilang problema pagid nila kung pasudlon sila sa eskwelahan kag papaon exam. Yes. Amo nang isa sa mga masubo no nga realidad sa aton no nga while we say no, while we are championing na no sang rights no sang aton nga LGBT, may ara sa gihapon nga who can't accept them no. Kag ikaw Luella no, ano ang personal nimo no nga mga problema or challenges nimo no nga napangatubang no asang time nga nag-umpisa ikaw bilang advocate? Sa pagsugod ko siguro maging advocate for the LGBT community. Amo na actually ang isa man ka question nga do hindi ko masabat. Kina-acknowledge ko man yung privilege kaya para sa ako na nagdako ako nga ang ginikanan ko. Do hindi ko na blanid bala mag-come out. Do pato nagid ko nila maski sa ako yung sexualidad kung sino ako. Do never gid ko nakabatsyag within the household namon. Naging discriminar ako sa akong ginikanan kag sa akong mga relatives.
Pero when it comes to the outside siguro, dugang pagid nga babae ako no. Yes. So medyo gid man ara bala nga doble-doble ang pagdiskriminat. Yes. Ara nga victim ka na sa homophobia, victim ka pa sa patriarchal norms nga that we women were forced into. Yes. So as a feminist man, every day gina-try ko man challenge ang patriarchal norms by asserting my voice and pushing for inclusive policies, safe spaces, and appropriate representation, not only for women, LGBT and the LGBT community, but everyone who has SOGSC, and that includes the men. Pero there is still so much work to be done again. Pero dumalayo-layo naman ta. Yes. Pero layo pa ang Layo atong need again. Yes, madamo pa kita sa kinahanglan no nga ubrahon para nga ti fully no ma-accept no ang aton nga LGBT. Diri sa aton Luella no sa Iloilo City, makahambal ka bala no nga ang community naton no or sa Pilipinas makahambal ka bala nga slowly or gradually ginabatong gid man ang aton nga mga members ng LGBT naton. Yes, I can see that there's been significant change din sa advocacy. With the support of the government, of course, Iloilo City, having the first Office of LGBT Affairs, Quezon City with Mayor Joy Belmonte, and ang pag-istorya man namon sa mga LGU, kag mga kapwa namon advocates sa kalaylain nga parte sa Pilipinas, no, makita ginamon nga people and GAD offices are trying to replicate na initiatives from those na considered na nga LGBT progressive na nga mga syudad. Pareho sa isa namon ka project kundi gin sensitivity training tanan nga mga GAD focal persons sa tanan nga kalaylain nga syudad diri sa Pilipinas. Damo na nagpatindo kag develop sa ilang anti-discrimination ordinances tungod sa padayon namon nga pagdialog. And during Pride marches, no, there is really strength in numbers gidya. Last year we reached 255,000 attendees in the entire Philippines under the coalition of Pride PH. And this says a lot na, because it's a testament that we're a force to be reckoned with, and that the rights of the LGBT community should no longer be set aside. Yes. Luella, no, while we have local government units no nga they have their own ordinances, may mga office sila nga intended for our LGBT community, no, there are still no sa aton nga mga local government units nga kulang pa kumbaga no ang ngipon or wala pa sa mga ordinance sa subong no nga bag-o nga termino sang aton no nga mga opisyal. Ano ang imo nga pwede mahambal sa ila no? Ano ang imo nga rekomendasyon sa ila? So for that, with Iloilo City, there's already a strong advocacy unit, and we're very grateful for that. We've been collaborating with them for how many years already. But we also know that yung parang turning over not only of documents and responsibilities, but also of values and beliefs and priorities, no, when it comes to newly elected officials, kasi hindi man magsanto sa iya nga prioridad sang daan ng administrasyon. Yes. But I'm confident man that those who are still in position, such as our Office of LGBT Affairs, kay syempre ari man di mga CSOs, no, willingly to dialogue with them, we can inculcate, get and institutionalize gender sensitivity training, so GSC one-on-ones, SRHR talks, and other meaningful dialogues with not only those nga sa executive position, but also ang aton nga mga empleyado, ang aton nga mga security guards sa City Hall, ang aton nga mga women and children's desk nga hindi lang women and children ang ilang
tubangon pero may ara man siya sa nga base ang tubangon nila miyembro man sa LGBT kag aton nga mga God focal persons sa makalalain nga institutions sa eskwelahan sa gobyerno kag sa iban pa nga na institusyon diri sa syudad. So ano lang gina siya very systematic lang kag organized nga pag knowledge management within man sa mga institutions natin. Yes, sa bagay nung aton nga mga CSO ready anytime no itap mo lang ini sila no ready gid ini sila nga magbulig man no kung mag-share no sang ilaman nga knowledge no. And Luella no bilang chairperson sang Alton nga Iloilo Pride Team no. Ano pa ang ginahope mo kumbaga no? Ano pa ang mga plano mo for our Pride Team, for our LGBT community diri sa aton sa syudad sang Iloilo? Madamo. Pero my hope for the LGBT community and for women and men in Iloilo and of course the Philippines is that we continue to move forward together towards a society that values equality, diversity, and inclusivity for all. So an inclusive community is not only for those members of the LGBT, but for those who have a SOGSC, which includes everyone, because everyone has a SOGSC. And I hope that we uphold our rights and our schools to teach inclusivity, workplaces to celebrate diversity. Yes. And for women, I hope we continue get to rise into leadership to challenge, break, and eradicate the patriarchal norms we had no choice to grow up in and to receive the support we are owed in whatever our choices may be. Yes. And I hope that the existing tolerance given to the community is acknowledged as toxic and replaced by acceptance. Kay we get these two concepts and think that they're the same thing. The LGBT community, we are not asking for too much. We're just asking for the human rights that we are owed. So I really hope nga we get to see a society where we are given the equality, diversity, and inclusivity that we are requesting. And we are only going to achieve that if we move forward with an amplified voice. Yes. And Luella, no, sa mga kauturan nato nga nagapamati pasubong no, especially those no nga may kakulba ano to come out. Ano ang imo nga mahambal sa ila? Ano ang imo nga mahatag nga mensahe sa ila? My advice for them siguro is to not feel pressured to come out. You can come out at your own terms, at your own time, and you do not owe your labels to anyone. So, if you're not ready yet, that's fine. If you're ready if you're ready to come out and to join the advocacy, just remember that there are organizations who are willing to help you and to welcome you with open arms like Iloilo Pride Team. Wow, ka-assuring no nga mapamatian no ang inino nga sa mga kauturan nato no, especially nga nagapamati subong no sa radyo o kon nagalataw sa aton nga Facebook live no nga nahuya no o kung may kakulba dira no. Thank you Luella no sa pag-assure no sa ila for giving no sang kumbaga mahamba nato nga space for them no kung sa diin accepted sila, mabaton sila sang aton nga community. And Luella no, considering nga wala na kita sang nabilin nga time man diri sa aton sa program no, basi mi ana sa mga palaabuton nga mga events or projects ang aton nga Iloilo Pride Team no, take this time nga ipabalo sa aton nga mga tagpalamati and invite them nga mag-join sa inyong activities. Okay, so hello everyone. Kitapos naman ang bulan sang Hunyo. Nag-Pride March kita sa 28 sa may Joe 3 Villa Arevalo, pero hindi lang sa bulan sang Hunyo ang aton nga pagmarcha hasta sa kadalagan naton. May ara pa kita mga activities sa future para sa Art X Pride nga gina-schedule namon sa bulan sang August o Setyembre. And of course, ang aton nga bulan sang Oktubre kung diin sang una natin nga mga Pride March dara gina nga actually nga bulan mo October. October gina ang Pride March ang Iloilo sang una.
hindi lang kita danay mag-marcha sa October, pero may ara lang kami nga mga aktibidades kung diin pwede nyo intrahan. Siguro if they want more info, they can always go to the Iloilo Pride Team page kung diin nag-a-announce man kami sa opening of memberships kang mga activities namon sa the rest of the year. Yes. And of course, no, take this time, base mi Luyag, ikaw pasalamatan no, kung i-shout out, no, gamita ang ini nga oras para nga i-mention sila, Luella. Grabe pa shout out. Artista lang ko ba? Siguro, ang ikuan ko lang ang akon mga kapdanan nga ara nga upod ko subong sa Pride Team man, si Hana at si Ryan, nga ara lang man sa amon living room, subong. Wow. Ang akon nga ginikanan dayon nga very supportive yun. Si mama kag si papa. Nga, balaan ko gid nga hindi ko gid ni makayanan nga maging achiever sa tanan no, sa academics, sa extracurricular, kag sa advocacy ako nga magkapadayon ako diri, kag makalabot ako sa muni nga level when itugod sa support naman sa ginikanan ko. Yes. With this, Luella, no, kami diri sa Radyo Pilipinas Iloilo, no, nagapasalamat gid no sa time and information nga ginhatag mo diri sa amon sa Radyo Pilipinas Iloilo, and looking forward no sa ma-achieve pa gid nimo personally, no, kag sang aton man nga Pride Team diri no sa syudad sang Iloilo, and hopefully hindi ining last time nga makaupod ka namon diri sa Radyo Pilipinas Iloilo. Madamo gid nga salamat and maayong hapon sa imo. Thank you, everyone. There you have it, mga abyan, si Luella Marie Prado, ang chairperson nato no sa Iloilo Pride Team. May silbi sa lipunan di pa. Manami mga abyan no ining gin-mention kaina ni Ma'am or ni Luella no, luyag ko i-highlight sa mga kauturan naton nga nagapamati subong no dati wala pa or nakulbaan no na ipabalo kung ano sila hambal ni Luella. Wala pressure. Don't owe anyone no explanation kung ano ikaw. And sa mga nakulbaan pa, no, take your time. Wala niya sang pauras-oras. Wala niya sang deadline kung saan o ka mo no, luyag nga mag-out. Kung hindi nyo man, kung desisyon nyo man, no, nga hindi ka mo mag-out, that's your personal choice and we respect that. And kabay pa no, sa mga kauturan nato nga nagapamati subong nga hapon, para sa karamihan. kabay pa no, hindi naton pagpersahon ang mga kakilala nato na ihambal no, kung ano gid man balang ila nga gender, kung ano ang ila nga sexualidad. Let's respect them. Muna siguro no, ang pwede naton mabulig, pwede naton no mahatag sa isa ka tao. So once again no, kay Luella, madamo gid nga salamat, and of course no, luyag naton ipasalamatan si Angelo Miranda ang nag-recommend sa aton no kay Luella. Si Sir Angelo no, ang aton nga Information Officer sa Disaster Response Management Division sa DSWD6. Thank you so much. And of course no, sa aton nga mga kauturan, Happy Pride Month. Or bisan hindi na kita subong no June, ang baga ni Luella no, wala nagauntat ang Pride Team sa pag-ubra no sa mga aktibidad. Wala kita nagauntat lang sa June. And we are looking forward no sa madamo paging activities no intended for our LGBT community. Oras mga biyan sa Radyo Pilipinas, 1:59 sa hapon, antes kita mag-overtime. Luyag ko anay pasalamatan ang akon mga katuwang teknika sa studio, Engineer Roy Louie Kaipang kasamang transmitter, Sir Vermore Aventura. Sa mga nagatutok subong nga hapon, mga abyan, sa mga nagiso sa ila radio sa 585 AM, kag syempre sa mga nagatutok man sa aton nga Facebook Live, madamo gid nga salamat. Ako na lang gid mga abyan, si Marian Grace Aranyata, kag ini ang Babayi Ka. Ang inyong tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko, ang Presidential Broadcast Service, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Pilipinas.